Sigurado naman ako na narinig nyo na ang balita na si Arvin Tolentino ay kukuhanin na raw ng Magnolia kapalit ay si Paul Liba or si Calvin Abueva. Alam nyo ba na si Arvin ay ino-opera na raw po ngayon ng almost 1 million salary kada buwan? Nakakagulat pa ba yan? Renz Abando, opisyal na pong makakabalik sa anyang KGC at syempre babalik na rin to sa Gilas sa darating na Olympics. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Mukhang hindi pa nakapagdesisyon ng Magnolia kung sino ang papakawalan. Nagdadalawang isip pa siguro sila kasi ang Northport humihingi ng malaking kapalit. Pasintabi muna sa Northport pero Magnolia daw ho ngayon ay nag-o-offer na ng halos 1 milyon na kontrata kada buwan. Well, hindi naman bago at nakakagulat pero kaya ito hindi pa kinakasa ay dahil ang Northport nilulubos na lang din ang pagkakataon na makakuha din sila ng bigating kapalit pero hindi rin alam ng Magnolia kung sino dapat. Medyo may problema sa negosasyon pero atat naman po ang Magnolia na makuha siya. Sa isang banda, kung hindi naman matuloy ang trade, wala namang problema sa Northport mga kuis dahil kung tutuusin, mas kailangan nila ang serbisyo ni Arvin kumpara sa Magnolia. Ang Magnolia parang hindi naman gaano kasalat para maging atat kay Arvin at kailangan din ng NP ng magaling na wing na gaya niya. Ang gusto ng NP yung win-win, halimbawa future picks na ibibigay ng Mag, si ayaw din ng NP kasi nasa lower pick na makukuha ng Magnolia dahil number 1 seed sila last conference, diba? Pero bigla akong naisip, paano kung si Calvin talagang kukunin ng Northport? Eh di lahat ng kilalang siga sa PBA nasa isang bubong. Nandyan si Amores, si Franyu, tsaka dumagdag pa si Calvin. Alam ko noon, imposibleng pakawalan ni boss si Calvin kasi nga pinangakuan nila yan at sobrang laki din ang sinasawa ni Calvin dyan. Sayang naman, si Arvin Tolentino na nagkaka-average ngayon ng 15 to 18 PPG ay may malaking mayaambag para sa Magnolia at mas bata din pero mas injury prone nga lang to kumpara kay Calvin. Mas matigas din, dumipensa si Calvin at tiyak mas kailangan ng Magnolia ang defensive abilities niya. Basta't huwag lang masobrahan kasi kapag nadala si Calvin na kanyang emosyon, buong Magnolia nadadamay. Kapag si Calvin galit tapos hawak niyang bola, turnover ang labas. Yan ang iniiwasan ng Magnolia sa kanya. Kung ako siguro ang papipiliin, mas pipiliin ko na lang na i-trade si Paulie kaysa kay Calvin. Pero kayong mga kuis, sino ang gusto niyong kapalitan ni Arvin Tolentino? Paulie or Calvin? Tara, next update tayo. Kumpirmado na ho ang pagbabalik ni Renz sa anyang KGC. Ayon sa management, sa March 3 na raw ang balik niya. Congrats pala tungkol dito, Renz. At dahil babalik na siya, babalik na rin ho siya sa Gilas, Pilipinas. Ayon kay Sir Kinito, may 4 na spots ang pwede ngayon sa Gilas at isa nga si Renz dito. Matatandaan na ilang buwan ding nawala si Renz sa paglalaro dahil sa lumbar microfracture. At nag-collapse nga ang kanyang buto noon, natulak siya na siya ulit sa rebound attempt. Mas nagiging exciting tuloy ang Gilas natin dahil sa kanya. Mas maganda kasi na sa isang team meron kang athletic na PF at ibang klaseng makipag-agawan si Renz sa rebound play. Kahit sa FIBA World Cup, ang dami nakapansin sa kanyang versatility kung kaya't naimbitahan siya na ilang team sa Europa. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Renz po ay personal choice din ni Coach Team kasi alam niya ang capacity nito. Pagkatapos ng FIBA na yon, si Renz ang pinag-uusapan sa iba't ibang bansa. Hindi naman sa hinahype natin pero yun kasi ang madalas nating makita sa international games. Pang-international talagang galawan ni Renz, lalo na ngayon na si Coach Team ng head coach. Siguradong mas gaganahan si Renz na maglaro dahil bago na rin ang system at bago ang adjustments. Medyo malayo pa naman ang window 2 tsaka Olympics kaya tiyak ako nagagaling pa ng maigi si Renz. Kahit malayo pa, nagpapakondisyon na si Renz. Balita ko nga tall block sa mga kalaban natin sa susunod. Hindi biro ang mga kalaban natin, ibang level nito kumpara dun sa Hong Kong at Chinese Taipei at kailangan natin ng complete lineup para matalo sila. Mas nagiging interesado pa yung ibang bansa sa atin kasi tumaas tayo sa standings kaya pinaghahandaan din tayo nila ng maigi. Ngayon na sa darating na Olympics, meron na tayong Junmar Fajardo, Jamie Malonzo at Renz Abando. Masayang panoorin to. At nandyan pa yung mga rookies natin na hindi basta-basta. Ayon sa doktor ni Renz, sa first game na pagbabalik niya, kailangan muna niya magdahan-dahan ng konti. Dahil hindi naman daw pwedeng biglain, kailangan mag-ingat pa rin si Renz sa mga laban lalo na sa KBL, madalas ang physicality. Ay importante, nakabalik na si Renz at nandyan na rin siya para sa ating Gilas.